Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng isang yaya at ng kanyang batang inalagaan ng matagal. Siya ay si Epang. Josepa ang totoo kong pangalan. 15 anyos pa lang ako noon. Naninilbihan ako sa iba't ibang bahay bilang katulong o kuminsan naman ay yaya ng mga bata. Iba-ibang amo, iba-ibang ugali. Ngunit may isang pamilya ako na pagsilbihan na itinuring akong bahagi ng kanilang pamilya. Ma'am, gatas po. Salamat, Epang. Ang lungkot dito sa bahay kapag ganitong gabi. Napakatahimik. Kung may anak na sana kami, siguro maingay at magulo tong bahay. 7 taon na kaming kasal ng sir mo, pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming anak. Epang, nawawalan na ako ng pag-asa. Papagod na akong maghintay. Ay, ma'am, po kayong bibitaw. Wala pong imposible sa tao nagtitiwala at nananalig po sa Diyos. Ay, sana nga. Gustong-gusto ko na talaga magkaroon ng anak. Gusto kong maranasan kung paano maging isang ina. Ang sarap na itong luto mo, Epang, ah. Sir naman, kailan mo ba naman ako nagluto na hindi masarap? Oo nga naman. 5 taong ka na rito sa amin at lagi mo kaming binubusog, ha? Pero parang Parang? Oh, hindi bakit? ko gusto ang amoy. Para akong nasusukap. Parang... Ano? Ano? Ano ba? May sakit ka ba? Ha? Ay, Ang baho! sir, dalhin niyo na ho sa klinika si ma'am. Doon sa sa OB-GYN. Oo, bigayin eh. Oh, yun ho. Basta, yun ho sa mga buntis. Ano? Eh, malakas ho ang kutob ko. Buntis ho si ma'am. Ay, dito. Dito mo kamuti ng suklay sa may itaas ng pusod ko, Epang. Diyan. Alam niyo dito ho, Makati. Ma'am, sabi ho ng mga matatanda, kapag daw ho kumakatinan dyan, tumutubo na yung buhok ng bata. Talaga? Hindi ko naman po alam kung totoo yun. Ay, pasensya ka na, Epang. Buntis ako pero parang mo akong sanggol na inaalagaan. Uy, mama, hindi naman ho libre to. Oo nga pala. Sinusweldohan ka nga pala namin. Nakalimutan ko. Para na kasing pamilya ang turing namin sa'yo. Ayos lang po yun, ma'am. Basta ang mahalaga, sinusunod niyo ho yung payo ng doktor na bed race. Bed rest. Ay. Rest. Bed rest. Bed rest. Rest. Oh. Yun. Ayan. Dapat ho sundin niyo yung doktor. Lalo na at hindi na ho kayo bata, ha? Masela na po ang pagbubuntis niyo. Ba't ngayon ka lang? Eh, si ma'am, pasensya na. Nanganak kasi si ma'am. Hindi ko man maaaring iwan yun. Yung mga anak mo, kanina pa naghihintay sa'yo. Nakatulog na sa kahihintay. Ganon? Kawawa naman ang mga anak ko. Hindi ko na nabibigyan ng oras. Nag-aalaga ka ng ibang tao pero napapabayaan mo naman ang mga anak mo. Eh, pasensya ka na, Simon. Ngayon lang naman to eh. Kasi nga maselan yung pagbubuntis si ma'am. Oh, Eh, pero ngayong nakapanganak na siya, eh di makakauwi na ako na maaga. mabuti kung hindi ako naghahanap buhay. Nakakahiya na. Sa kapitbahay natin madalas iniiwan ng mga bata. Sabi ko naman kasi sa iyo, tumigil ka na sa pagiging basurero eh. Kaya ko na yung magastusin dito sa bahay. Ano?
Ayoko. Ikaw ang ina. Dapat ikaw ang mag-alaga sa mga anak mo. Pero Simon, Tahan na, anak. Tahan na. Tahan na. Akin na nga, akin na nga. Akong mapapatahan. Sige nga. Hindi mo lang papatigil sa pag-iyak. O, ikaw naman. Anak, oo, tana. Oo, si Papa lang kakalga sa'yo. Oh, Tana. anak. Ano ba yan? Tahan na. Bakit ka ba iyak ng iyak? kanina ko pa ho naririnig yung iyak niya. Ay, patahanin mo nga. Natatakot na ako. Hindi siya tumitigil sa kaiiyak eh. Akin na po, sir. Oo. Ito, oo. Ay, Ganda. Rin. Hararan. Oh, Hararin. tumigil na. Magic, ha? Pero ko salamat. Ikaw pala makapagpapatahan sa kanya. Naku, sir. Kailangan lang ho nito ng konting kanta-kanta. Ha? O, sige na. Sige na, umuwi ka na. Gabi na. Sige po. Oh, baby. Kay mama ka na ulit. Akin na. O, dito na, baby. Naku, ay! Ano ba yan? Epang, wag mo muna bitiwan, ha? Wag mo Iiyak muna. na naman. Tahan na. O, hindi na. Tatahan na, baby. Ay, Magic na naman. sige na, Epang. Ikaw na munang kumarga dyan, ha? Habang hindi pa nakakatulog. Mukhang mas gusto ka niya kesa sa amin. Birthday ngayon ng panganay ko. Ay, kailangan makauwi ako ng maaga. Epan! Oh, si ma'am? Ma'am, bakit po? Si Alexa! Kinukumbulsyon! Sige na po. Ako na po bahala sa kanya. Sige. Yun ang sasakyan. Paanda rin na po. Oo. Kailangan natin Oo. tingnan sa ospital. Ay, salamat sa Diyos, makakauwi na rin. Ma'am, kapag bata ho, ganyan talaga. Kapag nag-edad ng mga 7 taon, nawawala rin po yan. Epang, alam mo, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Maraming salamat sa iyo, ha? Ay, wala pong ano man yun. Sige po, mauna na po Oh, ako. sige na. Papunta naman na rito ang sir mo. Sige po, ma'am. Ay, teka. Bakit po? Oh, kunin mo to. Ano po ito? Ibili mo ng cake ang anak mo at bumili ka na rin ng pagkain para sa inyo. Birthday ngayon ng panganay mo, di ba? Sige ma'am, na. Kunin mo na. Alala niyo pa talaga ang kaarawan ng anak ko. Siyempre, palagi ka nagpapaalam na uuwi ng maaga kapag birthday niya, di ba? 3 taon na ang anak ko, so 8 taon na ang anak mo, di ba? Opo, ma'am. O siya, sige na. Kunin mo na to. Hindi ka nakauwi ng maaga ngayon dahil kay Alexa. Salamat po, ma'am. Ay, ako salamat. Mukhang pinagod ka na naman ni Alexa, eh. Ay, sir, Kaya yung isa nakatulog na sa sobrang pagod. ang galing na po magbisiklete. Baka po kapag 7 taon na yan, marunong na yan magmotor. Ikaw talaga, Epang. Pero... Motor ka agad. Pang, Po? baka hindi mo na siya makita kapag 7 taon na siya. Po? Sir, bakit po? Aalisin niyo na po ba ako? Bakit po? May nagawa po ba akong mali? Wala. Wala kang nagawang mali. Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Pasensya ka na, Pang, ha? Magmamigrate na kasi kaming mag-anak sa Canada. Canada po? Hindi po ba malayo yun? Oo, Epang. Doon na kami titira. Pasensya ka na, ha? Gusto ka sana naming isama, kaya lang may pamilya ka ring maiiwan dito. Maghihiwa-hiwalay na po pala tayo pagkatapos po ng 10 taon.
Oo, Epang. Pasensya ka na, ha? Pero kapag nakauwi kami rito, hayaan mo. Hanapin ka pa rin namin. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Lalo na kay Alexa. Hindi ka namin makakalimutan. Ay, nakapangalumbaba ka na naman dyan sa bintana. Aga-aga. Pasensya ka na sana, Honorio. Kumain na tayo. Madala akong almusal, oh. Nagbabalik tanaw na naman yung nanay mo, malamang. Nagbabalik tanaw o naghihintay? Ilan taon na ba kayo naghihintay, Nay? Oh, kaya na. Honorio, ilan taong ka na ba? 35 na po. Oh, 3 dekada na pala ang lumipas. Tama. Sabi ko na 3 dekada mula nang umalis sila papuntang Canada. Yung batang inalagaan nyo noon, 30 anyos na yon. Matanda lang ako sa kanya ng 5 taon, di ba? Napakabait ang pamilyang yon. Malamang. Eto nga, oh. Nakatira pa tayo sa lupang nabili mo mula sa ibinigay nilang separation pay sa'yo. Nasaan na kaya sila? Kumusta na kaya sila? Tao po. Tao po. may tao. Sandali. Bakit, Ineng? Dito po ba nakatira si Aling Epang? Josefa de Dios po? Akong asawa niya. Ay, sino ka? Oh, finally. Anong pangalan mo? Alexa po. Oh, Diyos ko! Ikaw na si Alexa? Opo. Dalaga ka na! 30 years old na po ako. Actually, may asawa na po ako. Ah? Matagal ko na po kayong hinahanap mula na umuwi kami dito sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwalang ikaw na yung batang iyakin noon at hinahabol ko madalas kapag nag-aaral magbisikleta. Naikwento nga po ni Mami sa akin. Oh, si Ma'am, saka si Sir. Oh, kumusta na sila? Patay na po sila pareho. Ano? Patay na sila? Opo. Hindi ko malaman sila nakitang muli bago sila namatay. Kaya nga po umuwi kami dito kasi gusto nilang ilagak yung abo nila. But masaya po ako kasi nakilala ko kayo, Lola Epang. Malaki na ako. Nice to meet you. Nice to meet you. Maaari ba kita yakapin? Ay, opo. Siyempre naman po. Parang kailan lang. Kinakalong pa lamang kita. Palungkot akong malamang patay na pala si na Mama at Sir. Pero masayang masaya ako. Na bago man lang ako mamatay, ay nakita kita, Alexa. Para akong bumalik sa nakaraan nang makita ko si Alexa. Hindi ko akalaing darating pa ang panahong yun. Ngayon, madalas siyang bumisita sa amin. At kagaya ng mga magulang niya, isa siyang mabait at mabuting tao. Kapag binabalikan ko ang mga alaala noon, napapangiti ako. Mahirap din maging kasambahay at yaya, pero masaya. Ako po si Epang, at ito ang aking buhay. Lumilipas ang panahon, ngunit ang kabutihang ating ginawa sa kapwa ay hindi basta-basta maibabaon sa limot. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Yunel Banamin,
at Susan Robles sa papel na epang. Naglapat ng angkop na tunog, Jelly Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Superbisyong teknikal, Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang testimonya ni Kate at ng kanyang mga pinagdaanan bilang panganay at breadwinner ng pamilya. Dito sa Pilipinas, nasa kultura na natin na ang panganay o sino man sa mga anak ay kailangan makahanap ng magandang trabaho upang matustusan ang kanyang pamilya. Nakaugalian na natin na upang masuklian ang mga sakripisyo ng ating mga magulang sa pagpapaaral sa atin, kapag nakapagtapos tayo, nakaatang na sa ating balikat ang responsibilidad na mag-provide para sa pamilya. Bagamat hindi naman ito mali, ngunit minsan naaabuso ang breadwinner kagaya ng aking naranasan. La 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 la. Mukhang maganda ang gising mo ah. O, siyempre, nakabayad na ako sa tubig, kuryente, pati sa internet. At nakapamalengke na rin ako. Oh, oo nga pala. Oh. Payday kahapon ni Kate. Baka naman may tira pa riyan. Ay, ano kung may tira? Hiram sana ako ng 500. Para saan? Para ilibre mo na naman ang alak yung mga kumpari mo. May bibilhin ako. May bibilhin din ako, kaya tigil-tigilan mo ako dyan. Ang damot mo ah. O bakit? Sa'yo ba ang perang yan? Pera yan ni Kate. Kaya nga, pera to ni Kate, ay binigay niya sa akin. Kung pagdamutan mo ako ng pera para bang ikaw ang nagsakripisyo na paaralin si Kate ah. Pera ko ang pinantustos sa pag-aaral niya. Nagtiis ako sa barko para kitain ang perang yaon. Kung gusto mo pala na palagi may pera, di sana hindi ka tumigil sa pagtatrabaho. Nang makapagtapos si Kate, hindi ka na sumampa uli sa barko. Wala ka nang ibang ginawa kundi himasin niyang bundat mong tiyan, kaya lalong lumalaki. O bakit ikaw? Wala ka na rin ginagawa ngayon kundi magbunga nga maghapon at makichismisa sa mga kumari mong daig pa ang CCTV. Nakikita lahat ng nangyayari sa barangay. Pa! Ano ba yan? Aga-aga, nagtataasan naman kayo ng boses. Ito kasi mama mo, humihingi na naman ng pera. Pang-inom siguro. Itong mama mo, kung pagdamutan ako ng pera, akala mo kanya. Ano ba? Hindi ba kayo nagsasawa? Palagi na lang ganyan ang linya ninyong dalawa. Buti sana kung nakatira tayo sa gitna ng bundok. Nasa syudad tayo. Ayun isang di pa lang. Bahay na ni na Aling Melba. Sa harapan may bahay pang isa. Sa kaliwa meron pa. Dinig ng 3 pamilya ang pagtatalo nyo. Di ba kayo nahihiya? Aga-aga, pera pinagtatalunan nyo. Tama na sabi! Ano? Wala na namang natira sa sweldo mo? Kate, akala ko ba gusto mo nang magpakasal tayo? Kung gusto mong talagang bumuo ng pamilya, sana tumigil ka sa labis na pagsuporta mo sa pamilya. Kate, 30 anyos ka na at isa pa, 2 na lang sa mga kapatid mo nag-aaral. Si Rica may trabaho na rin. Hindi pa naman kaya ni Rica na tustusan ng lahat ng pangangailangan sa bahay. Kakarampot naman yung sweldo nun. Hindi pa regular sa trabaho niya. Paano tayo? Ilang taon na mula lang mag-propose ako. Pero hanggang ngayon, engagement ring pa rin ang suot natin. Romel, konting panahon pa, please.
Ito lang masasabi ko sa iyo, Kate. Kapag hindi mo nagawang bitiwan ang pagiging breadwinner mo, kahit mag-asawa na tayo, tiyak sa'yo pa rin aasa ang pamilya mo. Kaya ngayon pa lang, magdesisyon ka na. 3,000? Miggy? Oo, ate. Isang buwan naman ang allowance yan ah. Gusto ko kasi original, ate. Nakakaya kapag nakita ko ng mga kaklase ko na imitation lang ang sapatos ko. Miggy, alam mo ba nung ako nag-aaral sa kolehiyo, si Papa noon ha? Oh. Pero hindi ako nakasuot ng sapatos na 1,000 ang halaga. Ang pinakamahal ko na yata nasuot 500 pesos na sapatos na ginamit ko mula first year hanggang fourth year. Iba naman nun, ate. Ang sabihin mo, masyado kang pabida. Nagpapadala ka sa peer pressure. Ang bihira naman. Oh, ayan, 1,000 yan. Pap, ano naman? Bumili ka ng maayos na sapatos na kahit hindi branded, matibay. Okay. Baka naman pwedeng dagdagan mo muna. Ma? Mainam naman kasi ko original. Kasi matagal masira. Yun. Hindi ma. Kahit buy one take one ang sapatos mo, kung maingat ka, hindi ka agad yan masisira. Sige na, dagdagan mo na muna. Babayaran ko na lang. Sana naman kayo kukuha ng pambayad. May pautang ako konting halaga. Kapag nakuha ko yung tubo nun, di babayad ko sa'yo yun. Ay, nako. Kaya spoiled tong si Miggy kasi palagi ninyo pinagbibigyan ng luho eh. Diyos ko, kami nga ni Rika, hindi nakaranas ng mga kaartihang ganyan. Abay, iba naman kayo noon. Iba ang sitwasyon natin noon. Saka isa pa, gusto mo bang iparanas kay Miggy at sa bunso nyo ang hirap na pinagdaanan natin noon? Oo! Kung hindi sa hirap na dinanas natin noon, hindi sana ako matututo magsikap. Hindi ko sana matututuhang pahalagahan ang bawat sentimong kinikita ko ngayon. Ikaw, Miggy, ha? Ano bang natutunan mo ngayon? Humingi ng humingi. Ano akala mo sa akin? Palagi may supply ng pera? Ate, pasensyahan mo na si Mama. Sama-sama talaga ng loob ko, Rika. Ay, Lahat na lang iniaasa nila sa akin. Sa'yo. Alam mo bang nag-aaway na kami ni Romel kasi hindi kami makaipon ng maayos para sa kasal namin? Kasi napupunta na lang lahat dito sa bahay. pasensya ka na ate. Hindi pa ako nakakatulong ng maayos. Hindi mo naman kasalanan to eh. Sa totoo lang, hindi naman responsibilidad ng anak na buhayin ang pamilya niya. Pero ginagawa ko to dahil gusto ko makatulong at ibalik kahit konti man lang yung mga pagsasakripisyo nila na mapalaki at mapagtapos tayo. Kaya lang, minsan parang sobra naman eh. Nakakapagod na. Gusto ko na rin mabumuo ng sarili kong pamilya. Pero paano kung ganito? Nakatali ako sa ganitong responsibilidad. Okay. Bakit ito lang? Mula ngayon, Ma, ganyan na lang ang ilalaan kong budget para dito sa bahay. Ano? Paano ipang araw-araw nating gastusin? Pasensya na kayo. Kapag ibinigay ko na ibinigay sa inyong mahigit 50% na sweldo ko, hindi naman ako makakaipon. Wala pong matitira sa akin. Kailangan ko na rin pagtuunan ng pansin ang sarili kong plano. Alam mo ha, nung isang araw ko pa napapansin yan, na parang nagiging mahigpit ka pagdating sa pera. Pati si Miggy, napagbuntunan mo. Bakit? Nagmamalaki ka na ba? Palibhasa, ikaw to may malaking kinikita sa pamilyang ito. Wala kang utang na loob. Binihisan ka namin, pinag-aral, pinakain. Walang utang na loob, Ma. Dahil lamang gusto kong gawing priority ang sarili kong kinabukasan. Wala na akong utang na loob. Ma, pinalaki niyo
binigay niyo sa akin? Ganito ba talaga maging isang mabuting magulang? At bakit? Ganyan ba ang ugali ng isang mabuting anak? Ang pabayaan ng pamilya bumuhay sa kanya? Hindi ko sinabing pababayaan ko kayo, Ma! Ang sabi ko, kailangan ko na rin pagtuunan ng pansin. Pareho lang yun! Ano nangyayari dito? Ito ang walang utang na loob mo, anak. Nagmamagaling na. Akala mo kung sino na. Nagkaroon lang ng magandang trabaho. Akala mo. Kate. Kate, sige na. Umalis ka na. Ako na ang bahala sa mama mo. Malambok dito. Pumasok ka na sa kwarto mo. Mamaya na po, Pa. Ay, nako. Pagpasensyahan mo na ang mama mo. Nag-aalala lang yun. Siyempre, hindi niya alam kung saan kukuha ng pandagdag para mapunuan ang mga pangangailangan dito sa bahay. Isa pa, pagpasensyahan mo na rin kasi ako. Umasa na lang ako ng umasa sa iyo. Malakas pa naman ako pero hindi na ako nagtrabaho. Gusto ko rin naman talaga na makapag-retiro kayo na maaga. Kasi ilang taon din kayo nagtrabaho sa barko, Pa. Malayo sa amin. Kaya pagpasensyahan nyo na rin ako. Gusto ko na rin po kasi bumuo ng sarili kong pamilya. Nauunawaan ko. Ang sama-sama lang ng loob ko kasi tinawag ako ni Mama na walang utang na loob. 10 taon ako nagtrabaho para sa pamilyang ito. Ngayon lang ako nagsabi na iisipin ko na rin ang sarili ko. Masama ba yun? Hayaan mo lang. Kakausapin ko mama mo. Paliliwanagan ko siya. Pasensya ka na kung nararamdaman mo yan ngayon, Kate. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Hindi mali ang desisyon mo. Naparito po ako para formal na magpaalam sa inyo tungkol po sa plano namin ni Kate na magpakasal 2 buwan mula po ngayon. Kuya, akong best man, ha? Sige, doon ka muna sa labas. Hindi ka kasali sa usapan. Oo na. Basta, Kuya Romel, best man ako, ha? Matagal na po namin itong pinagplanuhan. Wala namang problema. Magpakasal na kayo. Kasi mag-e-expire na matris ni Kate. At isa pa, baka kapag natagalan pa, hindi na yan makapag-asawa. Kasi puro na lamang kami ang iniisip niyan. Ma, Kate, anak, pasensya ka na sana nung una, hindi kita naunawaan. Pero nang lumaon, napagtanto kong tama nga naman. Hindi mo maaaring isakripisyo ang sarili mo mga plano para lamang sa amin. Kailangan mo na ring bumuo ng isang pamilyang pagtutuunan mo ng oras. Atensyon, pagmamahal. salamat sa pag-unawa, Ma. Salamat po. Bukas na bukas din. Maghahanap na ako ng mga ninong at ninang ninyo. Hindi madali, pero kailangan talaga nating magbigay ng ultimatum sa pagsuporta sa ating mga pamilya. Lalo na sa mga nais na ring lumagay sa tahimik. Siguro, kagaya ko,
Hindi welcome ang ganitong idea pero lahat naman ay nadadaan sa mabuting usapan. Ako po si Kate at ito ang aking buhay. Ang pagtulong ng anak sa kanyang pinagmulang pamilya ay hindi dapat maging isang uri ng obligasyong kailangang tuparin, kundi isang gawaing bunga ng pagkukusa. Mga nagsiganap: Susan Robles, Junel Benamin, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Kate. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo, mga kaibigan. Mapapakinggan natin ngayon ang kwento ng isang individual na minsang nalihis ng landas, ngunit nagbago. Siya ay si Dindo. Mahirap ang buhay at madalas may extra lang ako sa construction o sa kahit saang maaaring pagkakitaan. Kapag hindi pa rin sapat, sumasideline ako bilang snatcher. Alam kong mali, pero ayokong makitang nagugutom ang aking pamilya. Subalit, nagbagong pananaw ko sa buhay dahil sa isang pangyari. Sige, umabol kayo hanggang kaya nyo. Tingnan! Tonyo! Dito! Hayop, pinagod ako ng mga pulis na yun. Sulit naman ba? Tingnan natin. Teka. Pakiramdaman muna natin kung lalagpas sila. Ayun, wala na, pare. Yun na, oh. Malayo na. Ano? Mukhang manipis naman itong pitaka ng matandang yun. Ikaw nagsabing galing siya sa bangko, eh. Teka. Aba, ayos naman pala eh. Oh, Mataba, ayos. oh. Dami Oh. naman. Ayos to. Teka, pare. Yan. Oh, eto ang parte mo. Oh, yan, sakto yan, pare. Magbabayad ng tuition si Norman. Pwede na itong idagdag. Kailan ba gagraduate yung kapatid mo? Tagal eh. Hindi ba niya alam na nakakapagod tumakbo ng tumakbo tapos pulis pa humahabol sa'yo? Talagang hindi niya alam. Gusto mong isumpa niya ako kapag nalaman niya itong sideline natin. Sa bagay, si nanay nga, hindi rin alam itong ginagawa ko eh. Baliw. Sige, sabat na ako. Mamaya na. Ha? Baka may mga pulis pa sa paligid. Magpahinga muna tayo rito. Total, solve na maghapon natin. Hanggang sa susunod na araw pa kamo. Oh, Norman, pinabibigay sa'yo ng Kuya Dindo mo. Pambayad mo raw sa tuition. Oy, umayos ka ha. Siguraduhin mong ibinabayad mo sa eskwelahan niyang pera. Pinaghihirapan niya ng kuya mo. Siyempre naman ho, Nay. Kahit may asawa ng kuya mo, tumutulong pa rin sa atin. Kaya ipakita mo sa kanyang tinatanaw mong malaking utang na loob ang pagsasakripisyo niya para sa'yo. Mag-aral kang mabuti. Oo, Nay. Di ko naman nakakalimutan yun eh. Kapag may maayos na akong trabaho, ako naman ang susuporta kay Kuya Dindo. Nako, Norman, hindi mo yan kailangan gawin. Ate Pamela? Ang mahalaga sa kanya, makapagtapos ka ng pag-aaral. Tama ang Ate Pamela mo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na maging masinop ka. Kasi mahirap lang tayo. Buti nga ang kuya mo kahit hikahos din, tinutulungan ka pa rin. At buti na lang, wala pa kaming anak, Nay. Kaya nga eh. Pangako ko po, hindi ko sasayangin ang lahat ng ginagawa niyo para sa akin.
Magtatapos ako ng pag-aaral. Anong sabi niyo, Nay? Anong sakit niyo? Ang sabi ng doktor, breast cancer daw ito. Paano naman kayo nagkaroon ng cancer? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Nay, anong gagawin natin? Paano kayo magpapagamot? Wala tayong pera. Kaya nga, hindi ako makakatulog ilang gabi na eh. Ayoko sanang sabihin sa inyong magkakapatid. Kaya lang, hindi ko kayang kim-kim. Kayo pa talaga ang binigyan ng ganyan sakit? Hindi pa nag-iisip ang Diyos? Tonyo! Huwag ka magsasalita ng ganyan. Oo, mahirap. Masakit. Pero wala tayong magagawa. Hindi naman natin nakokontrol ang mga pangyayari. Pag siniswerte ka nga naman, oh. Mahirap na nga tayo. May malala ka pang karamdaman. Ano pa ba kulang? Tonyo! Nay, paano ka namin may pagagamot? Oh, 5,000 lang yung bili ng customer sa nakagaw nating cellphone. Medyo luma na raw eh. Kaya, oh, Tonyo, bakit hindi ka umimik? Pare, naisip mo na bang tumigil sa gawain ito? Bakit ayaw mo na? Ang nanay ko, may cancer. Ha? Cancer? Naisip ko, hindi kaya pinaparusahan na ako sa mga ginagawa kong kasalanan. Tapos ang nanay ko ang sumasalo ng parusang yun. Teka, ano raw ang sabi ng doktor? Gano'n pang itatagal ng buhay ng nanay mo? Stage 2 raw, pero Dindo, wala kaming kapera-pera. Paano namin siya may pagagamot? E di magdoble kayod ka. Gusto mo, mag-duty na rin tayo kahit gabi. Ayoko na, Dindo. Anong ibig mo sabihin? Siguro, panahon na para talikuran ko itong ganitong trabaho. Sigurado ka? Pagkatapos itong huling puntirya natin, titigil na ako. Kahit hindi ko maipagamot ang nanay ko, maalagaan ko man lang siya. O kaya baka naman kapag nakita ng Diyos na hindi na ako nagnanakaw, bawiin niya ang sakit ng nanay ko. Kanina pa ako dito. Tagal naman ni Tonyo. Sabi ko, dito sa eskinitang ito dumaan. Dito! Oh, ayun na siya. Ah, Tonyo! Hindi! Hindi! Anak ko! Siya na ng dito. Ayos ka! Bakit nangyari sa iyo ito? Kay dad lang siya ni nanay. Bakit mo kami iniwan? Bakit kailangan sa ganito ka paraan? Wala ka talagang isang salita doon nyo. Sabi mo, magbabago ka na. Pero eto ka ngayon. Nakahiga sa ataol. Walang buhay. Paano mo mahalaga ng nanay mo? Eh, inunahan mo pa siya. Dindo, saan ka ba galing kanina? Meron ka bang pinuntahang patay at nakaitim kang damit? Pamela. Pasensya ka na, ha? Hanggang ngayon, narito pa rin tayo sa barong-barong nakatira. Hindi naman mahalaga sa akin kung saan tayo nakatira. Basta ang importante, magkasama tayo. Kahapon, nakita ko. Nakita ng mga mata ko kung paano bawian ang buhay ang kaibigan ko.
May maganda sana siyang plano. Pero hindi na niya matutupad dahil wala na siya. Maikli lang ang buhay ng tao. Isa pa, hiram lang natin ito. Kaya kung babawiin ito ng Diyos, wala tayong magagawa. Alam natin kung paano namamatay ang isang tao. Kapag nalagutan na siya ng hininga, wala na. Pero paano ba mabuhay ang tao, Pamela? May tama bang paraan para mabuhay? O baka naman ang tanong mo paano ba mabuhay ng tama? Dahil lang mabuhay ng hindi tama, katumbas na rin ang kamatayan. Kung ganon, paano mabuhay ng tama? Aba, bagong gupit, bagong ligo at bagong uniforme. Muntik na kitang hindi makilala, Dindo. Gwapo na ba ako, Nay? Ay, hindi ka pwedeng magpagwapo. Baka magalit si Pamela. Huwag kang mag-alala, Nay. May tiwala naman ako dyan kay Dindo. Maswerte ko sa asawa ko, Nay. Hindi selosa gaya ng iba dyan. Ang bola pa to. Sige na, umalis ka na at mahuhuli ka. Unang araw mo ngayon sa trabaho. Oo nga. O sige, alis na ako, Nay. Ay, mag-iingat ka, ha? Bye! Bye. Ay, mabuti na lang nakakuha na siya ng matinong trabaho, Nay. Oo nga. Regular na yung sweldo niya. Kahit janitor. Basta ang mahalaga, hindi na siya mag-iisip araw-araw kung saan naman siya extra ng trabaho. Sino kay kamo? Ako po si Dindo. Kaibigan po ako ni Tonyo. Ganun ba? Salamat sa pagdalaw mo. Ngayong anibersaryo ng kanyang kamatayan. Kumusta na ho pala kayo? Eto, nalulungkot pa rin ako sa tuwing naalala ko ang aking anak. Ang ibig kong sabihin, yung sakit nyo. Nabanggit din pala yun ni Tonyo sa iyo. Sa katunayan, magpapa-opera na ako sa susunod na buwan. Mabuti naman ho. Nasaan man si Tonyo ngayon, tiyak na masaya siya. Nag-alala ho siya noon nang malaman niyang may malubha kayong karamdaman. Ang sabi nila, magnanakaw daw ang aking anak. Snatcher. Kaya nabaril ng mga polis. Pero para sa akin, isa siyang mabuting anak. Gayunpaman, nagsisisi ako na hindi ko inalam mga pinagkakaabalahan niya sa buhay. Sana nagabayan ko siya ng maayos. Huwag niyo na pong isipin yun. Sa huling sandali po ni Tonyo, ang pagnanais na magbagong nasa isip niya. At yun ay dahil sa inyo. Magmerienda muna kayo bago magtrabaho ulit. Abalang-abala si Nanay Dindo. Oo nga. Hindi ako makapaniwalang patapos na itong ipinagagawa nating maliit na bahay. Kahit na yero pa lang at hindi pa konkreto ang buong kabahayan, ay mas mainam na ito kaysa doon sa una nating tirahan. Nakakaraos na rin tayo kahit papano. Oo nga, at dahil yan sa pagsisikap mo. Akala ko noon, ang mahirap ay mahirap na habang buhay at walang karapatang mangarap ng isang maayos na pamumuhay. Salamat kay Tonyo. Yung kaibigan mong namatay? Nang dahil sa kanya, napagtanto ko na maikli lang ang buhay at hindi natin maaaring aksayahin ang panahong ibinigay sa atin. Kailangan gawin natin ang lahat para mabuhay ng tama. Napakabuti naman ang kaibigan mo, ha? At nagawa ka niyang bigyan ng ganyang klaseng inspirasyon? Pero siyempre, kayong higit na nagtulak sa akin upang mas magsikap. Ay, oo nga pala. Oh. Meron akong sorpresa sa'yo. Ano yun?
Buntis ako. Buntis ka na? Oo. Talaga? Tatay na ako? Oo. Oh, sa wakas, magiging tatay na ako! Totoo nga, minsan kailangan nating makita ang kamatayan o maintindihan ang kahulugan nito upang malaman natin ang kahalagahan ng buhay. Kapag namatay na ang tao, tapos ng lahat. Pero habang nabubuhay tayo, may pag-asa pang magbago at may pag-asa pa para sa mga bagay na nais nating gawin para sa ating sarili at sa mga taong mahal natin. Ako po si Dindo, dating snatcher. Hindi mahalaga kung ang tao ay mayaman o naghihikahos, sapagkat walang katumbas ang kaligayahang mamuhay ng tama at naaayos sa kagustuhan ng Panginoon. Mga nagsiganap: Lionel Banamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, at Phil Cruz sa papel na Dindo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anjing Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyo, mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang dalagang na puno ng galit ang puso. Siya ay si Heidi. Matagal akong napalayo kay inay. 8 taon pa lamang ako noon nang iwan niya ako sa kanyang kaibigan na si Tita Delia. Yun ay dahil pumanaw si Itay. Sa simula, maganda ang trato sa akin ni Tita. Pero nang lumaon, nagbago siya. Huwag naman po, Tita Delia. Ayoko na ganong trabaho. Ganon, higaga ka pala eh. Aray ko, Tita. Hindi lang sampalang matitikman mo sa akin pag hindi mo ako sinunod. Natatakot po ako magtrabaho sa warehouse. Baka pumabastos ako doon. Tanga! Yung hawak at halik, nakukuha sa paligo yun. At doon, maaari ka makapag-asawa ng mayaman. At mababawi ko ang mga ginastos ko sa pagpapalamon sa'yo. Alalahanin mo, ha? Dito ka tumira sa bahay ko ng mahabang panahon. Matagal na rin hindi nagpapadala ng perang panggastos mo ang nanay mo. Pinabayaan ka na niya. Kaya dapat lang na ngayong malaki ka na. Mabawi ko naman ang kwarta ko. Ipasok niyo na lang po akong katulong. Huwag lang po doon. Baka niyo na lawa. Tigas ka talaga. Ayaw mo? Ha? Ayaw mo? Ha? Maldita ka? Ano? Ha? Susundin mo ako? O sasabunutan kita hanggang makalbo ka? Sakit ng katawan ko. Dahil sa Alam mo, Iha, hindi kami nangangailangan ng katulong ngayon. Sir, para niyo na pong awa. Kahit po pansamantala lang.
Bago lang po kasi ako dito sa Maynila. Wala pa talaga akong matutuluyan. Nagsasabi ka ba ng totoo? Opo, sir. Di ba ako nagsisinungaling? Bakit ka napadpad dito sa Maynila? Mapanganib dito. Lalo na sa isang teenager na katulad mo. Dalawang buwan na sa iyo, Kuya Romulo. Oo, Renato. Naawa naman kami kaya hindi namin mapalis. Mabait at masipag naman kasi. Kung talagang totoo ang dahilan niya, kaya napadpad siya dito sa Maynila, nakakaawa nga siya. Palagay ko naman totoo yun. Mula naman nang tanggapin ko siya. Wala kaming nawawalang gamit o kahit na ano sa amin. Kuya, ano kaya sa tingin mo kung kunin na lang namin siya? Di ba may dalawa ka ng katulong? Si Mildred na lang. Nalagasawa na si Nova. Sabihin mo na sa kanya, Kuya. Para bukas, kukunin ko na siya. Para naman hindi na mahirapan si Mildred sa mga trabaho dito. Siya ang bagong makakasama mo dito sa bahay, Mildred. Si Heidi. Heidi, ang katulong namin, si Mildred. Kumusta ka, Heidi? Ang babaeng ito. Heidi, kinukumusta ka ni Mildred? Mabuti naman po. Ay, Sir Renato, baka po kasi nahihiya siya. Pero hindi po bale. Ako na po ang bahala sa kanya. Heidi, pwede ba tayo mag-usap? Pwede naman o. Ano ba yun? Mula kasi nang dumating ka rito, tahimik ka lang eh. Di naman kasi ako dalahira. Baka lang kasi maaari tayo magkwentuhan dahil magkasama tayo sa trabaho. Ayokong i-chismis yung buhay ko. Hindi naman ako chismosa. Pero kung wala ka sa mood makipag-usap, sige lang. Itatanong ko lang sana kung ano-ano kayang gawaing bahay ang alam mo. Lahat po alam ko. Kahit naman kasi pinabayaan ako ng nanay ko. Natuto pa rin ako sa pamamagitan ng ibang tao. Ay, di mainam. Hindi na pala kita tuturuan. Kaya ko nga rin ang trabaho kahit na ako lang mag-isa dito. Masarap talagang magluto yan si Heidi. Parang mas mahusay pa siya magluto kaysa kay Mildred. You're right, Dad. Kaya lang tingin ko, hindi siya mabait. Well, bakit mo naman nasabi yan, Walter? Ilang beses ko na kasing nahuli na sinusungitan niya si Mildred. Pero wala namang babagit sa akin si Mildred na ganung mga pangyayari. Para namang hindi niyo kilala si Mildred. Mabait siya, mahaba ang pasensya. Sige. Oobserbahan ko yan si Heidi. Hindi tama na inaabuso niya si Mildred. Heidi, masama ba pakiramdam mo? Kasi namumutla ka eh. Oo nga, akong pakialaman. Huwag ka sana magalit, ha? Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Bakit? Kailan ka pa natutong magmalasakit sa akin? Ha? Kailan pa? Teka, hindi kita maintindihan. Galit ka ba sa akin? Ilang galit? Galit na galit. Heidi, bakit naman? Talaga bang kahit pangalan ko, kinalimutan mo na rin? Teka, ano ba talaga ibig mong sabihin? Pati pangalan ng anak mo, kinalimutan mo rin? Anong klase kang ina? Heidi, hindi ko nakakalimutan ang pangalan ng anak ko.
Oo. Kapangalan mo nga siya. Teka. Huwag mong sabihin na Ako nga! Akong batang pinabayaan mo. Sa masama mong kaibigan na si Tita Delia. Anak! Ayoko makan. Ganito ko sa'yo. Sarili mo lang iniisip mo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Pinabayaan mo akong palamunin at alilayin ng masama mong kaibigan. Dahil doon. Kaya pinagmalapitan niya ako. Kaya kahit high school, hindi ko natapos. Gusto pa niya ako ipasok sa biras. Oh, Diyos ko. Hindi ko alam na ginawa niya yun sa'yo, anak. Halos lahat ang kita ko, pinadadala ko sa kanya para mapag-aral ka lang. Sinungaling ka! Nagsasabi ako ng totoo, anak. Alam yun ang Diyos. Hindi kita kailanman pinabayaan. Mildred? Ay, ikaw nga. Ay, ba't naman yung sinabing uuwi ka dito sa probinsya? Nasaan ang anak ko, Delia? Ha? Sabi ko na ako makita siya. Kwan? Nagkanan siya. Oo, nagkanan nga. Matigas kasing ulo ng anak mo. Ayaw makinig. Sumama ba naman sa lalaking may asawa? Ayun, di ko na tuloy alam kung nasa na siya ngayon. Sinungaling ko. Ba't mo ako sinampal? Totoong sinabi ko, malandi ang anak mo! Tumigil ka! Aray ko! Hoy, sumusobra ka na, ha? Ito ba yung gaganti mo sa akin pagkatapos? Alam ko na lahat, maldita ka! Ang lahat ang pagmamalupit mo sa aking anak! At ang hindi mo pagpapaaral sa kanya! Anong... Sinong nagsabi sa'yo ng kasinungalingan yan? Ako, Tita Delia. Heidi? Nagkita na kayo? Siguro nga. Talagang niloob ng Diyos na magkita kami. Para matapos ng kasamaan mo. Walang niya ka! Napakasama mo, Delia! Hindi ka pala dapat magkatiwalaan! Wala kang pwedeng kaibigan! Patawarin niyo ako. Ngayon naman siguro, naniniwala ka rin sa akin, anak. Opo, Nay. Patawad po sa masasakit na sinabi ko sa inyo. Ay, di anak ko. Patawarin mo rin ako. Dahil ipinagkatiwala kita sa isang maling tao. Ay, Nay. Anak! Ang tagal kong pinanabikan na muli kayong mayakap at makasama. Ako man, anak. Ako man. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Anak ko. Hindi na. Nakatapos na ako ng pag-aaral sa kolehiyo. At yun ay dahil sa tulong ni na Sir Renato. At maligaya na kami ni Inay ngayon. Ako po si Heidi. At ito ang aking buhay. Totoong mahirap ang maging ina. Hindi biro ang mga responsibilidad. Kaya marapat lamang na maging maingat upang ang anak ay hindi mapahamak. Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang inabot ng maraming trahedya sa buhay matapos ang isang masayang bakasyon. Siya ay si Tricia. Mahirap lamang kami. Ngunit sa kabila nito,
ay nakaya ng aking mga magulang na pagtapusin ako ng pag-aaral. Masaya naman kami. Subalit, isang bakasyon ang pumutol nito. Tricia, salamat at magising ka na, pamangkin. Masakit po. Katawan ko. Tita Miriam. Gagaling ka rin. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sina, inay, at itay. Kumusta na po sila, tita? Teresa, magpalakas ka muna. Tito Lucas. Tito Miriam. Sabihin niyo, ano nangyari sa mga magulang ko? Tricia, wala na sila. Hindi sila nakaligtas sa sakunang yon. Teresa, huminaho ka sana, ha? Tricia, tama na. Tama na yan. Baka mabinat ka. Sana pala, hindi mo na lang sinasiya yung pag-out of town. Sana hindi na lang. Best friend, kumusta ka na? Ito, nagluluksa pa rin. Dahil sa pagpanaw ni Inay at Titay. Magpakatatag ka. Tanggapin mo na hanggang doon na lang talaga ang kanilang buhay. Kasalanan ko. Kung hindi ko sila niyayang mag-out of town, hindi mababangga ang sinasadya namin. Hindi sila pamamatay. Tricia, ang Diyos ang nagmamay-ari ng ating buhay. Pahiram lang niya ito sa atin. At siya rin ang nakakaalam kung kailan at sa paanong paraan niya tayo kukunin. Kaya wala kang kasalanan. Napakasakit, Leah. Parang ang hirap tanggapin na mag-isa na ako ngayon. At least, naiwan ka man nila. Nakatapos ka na ng pag-aaral. Ingatan mo na lang yung mga magagandang memories na naiwan nila sa'yo. Si Rodel nga pala. Dinalaw ka na ba? Ang lalaking yun. Mula nang umalis kami ng mga magulang ko, hanggang sa nailibing na sila, hindi ko pa rin siya nakikita. Hindi rin siya dumalaw sa akin sa ospital. Salamat naman. Alam mo pa ang daan patungo dito sa bahay namin. Halos 2 buwan din kitang hindi nakita. I'm sorry, Tricia. Hindi kita nadamayan sa panahon ng pagdurusa mo. Hindi ko nga alam kung may boyfriend pa ako o wala na. Tricia, I'm sorry. Ayoko sana makadagdag pa sa sakit ng kalooban mo, pero kailangan malaman mo ang lahat. Bakit, Rodel? Anong dapat kong malaman? May asawa na ako. Ano? Napikot ako ng office mate ko. Kaya yun ang dahilan. Kaya hindi kita nadalaw sa ospital. Bakit mo naman ginawa sa akin ito? Hindi ko naman gusto ang nangyari. Sana maniwala ka. Kung hindi mo gusto, bakit nangyari? Tricia, mahal pa rin naman kita. Ang sama mo, Rodel. At ang kapal na mukha mo. May lakas ka pa ng loob na sabihing mahal mo ko. Pagkatapos mo ko lukohin, nagpakasal ka sa iba sa gitna ng pagdadalamati
Patawarin mo ako, Tricia. Patawarin mo ako. Tinawagan mo pala ang pamangkin mo. Oo, Lucas. Ay, kumusta na siya? Ayun, lalo pang nalungkot dahil napikot ang nobyo niya. Ano? Pabihirang lalaki yun. Hindi naawa sa nobya niya. Nag-aalala ako, Lucas. Baka makaisip gumawa ng masama ang pamangkin ko dahil sa kalungkotang nararanasan niya. Kung yayain mo kaya siya uli dito na tumira sa atin, para naman may makasama siya at mabawasan ang lungkot niya. Sige, susubukan kong gawin uli yun. Sana naman pumayag siya. Hindi naman kasi maaaring tayo ang lumipat sa lugar nila. Sariling bahay natin tong tinitirhan natin. At malapit din sa pinagkakakitaan natin. Oh, Tricia, ito, kumain ka ng lugaw. Pagkatapos, painumin kita ng gamot sa lagnat. Salamat, Rhea. Ano ka ba? Kung hindi pa kita pinuntahan dito, di ko malalaman may sakit ka. Hindi ka man lang kasi tumawag o mag-text. Naiiyak kasi ako sa'yo. Ano? Maapala ka. Best friend mo ko. At saka, malapit lang sa inyong bahay namin. Wala kang dapat ikahiya. Pero nagtatrabaho ka. Nakalimutan mo ba? Wala kaming pasok sa office ngayon. Nanghihina na ako, Rhea. Tricia. Ang hirap-hirap ng pinagdaraanan ko. Bigat-bigat. Bawat sulok ng bahay nito. Naalala ko ang mga magulang ko. Tumagdag pa si Rodel. Sa sakit na nararanasan ko. Sa halip na pasayahin ako, lalo na sinaktan ng kalooban ko. Paano ko ba matatagalan ang lahat ng ito? Alam ko, hindi madali yan. Pero sa tulong ng Diyos, naniniwala ako makakaya mong lagpasan yan. Basta kapit ka lang sa Kanya. Inalok ako uli ni Tita Miriam na doon na tumira sa kanila. Okay yun. At least di ka na mag-iisa. Mababawasan pa ang lungkot mo. Malay mo, doon ka na rin makahanap ng trabaho. Mabuti naman at pumayag ka rin na sumama sa akin. Naisip ko po kasi, baka pag nagtagal pa po ako dito, hindi ko na talaga makaya. Isa pa, nakakita na po ako ng uupa nitong bahay namin. Tama. Paupahan mo ito at itabi mo ang kikitain. Gusto ko rin pong gamitin ang tinapos kong kurso, tita. Gusto ko na pong magtrabaho. Ganyan nga, pamangkin. Huwag kang susuko sa mga hamon ng buhay. At makikita mo, magiging maligaya kang muli. Good morning. Good morning din. Si Aling Miriam. Ay, nasa loob si tita. Dala ko na itong mineral water na in-order niya. Sino yung dumating, Trisha? Tita? Ay, Raymond! Aling Miriam. Nariyan ka na pala. Dala ko na ho itong tubig niyo. May deliver ba mga tauhan mo? Oho, kaya tinutulungan ko na sila. May bago po pala kayong kasama sa bahay niyo. Pamangkin ko, si Trisha. Uli lang lubos na, kaya kinuha ko na. Dito na siya nakatira para mabawasan naman ng lungkot. Pareho pala tayong uli lang lubos na, Tricia. Ay, talaga? Buti nakakaya mong lungkot. Nung una, hirap na hirap ako. Pero ginawa kong abalang sarili ko sa trabaho. O kaya sa mga makabuluhang bagay. Nakaka-inspire naman yung kwento mo. Ay, alam mo, pamangkin, masipag yang si Raymond. Bukod sa
Kaya, bakit pa natin patatagalin? O, sige, sabihin natin yan kina tita. Bukas, sabihin na natin sa kanila. Tamang-tama. Magdadala ko ng mga mapagsasaluhan natin. Raymond, may isa pa sana akong gustong gawin Ano? bago tayo ikasal. Ano yun, mahal? Narito na tayo sa puntod ng mga magulang mo, Tricia. Ako na po maglalagay ng dala nating bulaklak, Tita Miriam. Sige. Eto, Raymond. Inay, Itay, narito po ako. Dinadalaw ko po kayo. Kasama ko po si Tita Miriam at si Raymond, ang mapapangasawa ko. Ikakasal na po kami. Sayang, dahil hindi niyo na po makikita. Pero kahit wala na po kayo, kahit hindi ko alam kung nakikita o naririnig niyo ako ngayon, gusto ko pa rin sabihin ang magandang balitang ito sa buhay ko. Pupuntahan din po namin ang puntod ng parents ni Raymond. Ulilang lubos na rin po kasi siya eh. Inilagay niyo po ako sa ayos bago kayo lumisan. Ako po, lahat ng mga pangaral ninyo sa akin, lahat ng mga itinuro ninyo, ituturo ko rin sa aming magiging anak. Totoong mabuti ang Diyos. Kinuha man niya ang mga magulang ko, may ipinalit naman siya upang makatuwang ko sa buhay. 10 taon na kaming kasal ni Raymond at 2 na ang aming anak. Kaya sa mga ulilang lubos na nakikinig, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Laban lang at patuloy na magpakatatag. Ako po si Tricia at ito ang aking buhay. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya hayaang malunod sa kalungkutan ang mga tao. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Tricia. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang isa na namang nilikha na nagbahagi ng kwento ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Onofre. 50 years old na ako at naninirahan dito sa Las Piñas. Mahigit na 20 taon na akong manggagamot at masasabi kong dahil sa profesyong ito, guminhawa ang buhay ko. Pakinggan nyo ang aking kasaysayan. Onofre. Oh, here is your favorite juice. Oh, thanks, Angelina. Ano nga
uli yung sinabi mo sa akin kanina? Sabi ko, magtataas tayo ng singil sa klinik. Simula sa makalawa. Mataas na ang singil natin ah. Tayo nga ang pinakamataas na singil dito sa lugar natin. Angelina, pandemic ngayon. At halos lahat ng mga kasama kong doktor, nagtaas ng singil sa kanilang mga klinik. Kaya dapat lang na gayahin ko sila. Para hindi naman ako talo. Paano tayo malulugi? Una, hindi naman tayo umuupa ng lugar. Pangalawa, 2 tayo nagkiklinik. Ikatlo, dati nang mataas ang singil natin. Dahil nga yun ang gusto mo. Mababawasan ng mga pasyente natin. Dahil nga online consultation muna ang gagawin natin. At saka, ayos lang naman yun eh. Dahil sa loob ng 30 minutes, isang pasyente lang ang aasikasuhin natin. Kaya okay lang kahit magdagdag tayo ng singil. Kaya pala malungkot kayo, Mami. Naiisip ko lang kasi, yung bang mga hindi na magpapakonsulta dahil nga walang pera, at ang iba naman, hindi na makaya ang singil namin sa klinik. Naaawa ako sa kanila, Grace. Bakit po ba ganun si Daddy? Parang puro pera na lang ang importante sa kanya. Marami naman tayong property. Naisip ko rin yun, anak. At isa pa, pandemic ngayon. Maraming tao ang nawalan ng trabaho. Very untimely naman ang pagtataas niya ng consultation fee. I know. Ang totoo, ayoko rin ng kanyang desisyon. Pero kilala naman natin ang daddy mo. Pag sinabi niya, hindi na mababago yun. Oh, salamat naman at dinalaw mo ako, Monica. Tagal na nating hindi nakikita. Nag-aalangan nga ako magpunta dito kanina kasi baka marami kayong pasyente online. Mabuti naman pala at hindi. Actually, nabawasan ng malaki ang bilang ng mga pasyente namin ngayong pandemic. Baka dahil takot ang mga tao na magpa-doktor. Ay, palagay ko, hindi yun eh. Kung hindi dahil sa pagtataas namin ng singil, baka hindi na makaya nung iba. Kaya, hindi na lang nagpapacheck up. O kaya baka lumipat sila sa ibang mas mababa ang singil kesa sa inyo. Well, maaaring tama ka. Oo nga pala, ano sadya mo? Nagtayo kasi ako ng grupo ko ng online clinic para makatulong sa mga kababayan natin na mahihirap. Uy, maganda yan ah. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Monica. Napakamatulungin mo pa rin. Gusto ko sana isama kayo ni Onofre sa grupo namin. Yun lang. Maliit lang ang kikitain nyo doon, ha? Dahil mura lang ang singil namin. Ba't sa akin, okay yan? Dahil gusto ko makatulong. Pero, si Onofre, hayaan mo. Babanggitin ko sa kanya yan. At pumayag ka naman. Mabuti ang layunin ng grupo ni Monica, Onofre, kaya walang dahilan para tumanggi ako. Pues, ako ayoko. Ano? Onofre, nakakahiya naman kay Monica. Kaibigan pa naman natin yung tao. Well, hindi ko naman sinisira ang pakikipagkaibigan natin sa kanya. Ang ayoko lang ay yung sumama sa grupo nila. Bakit ba ayaw mo? Online din naman yun. Katulad ng ginagawa natin dito sa klinik. At saka, isang araw lang naman ang hinihingi sa atin. Hindi nga buong isang araw eh. Dahil ilang oras lang. Kahit na. Ayoko masayang ang panahon at pagod ko dyan. Siyempre. Hindi naman pala ako kikita ng gusto. Welcome home, Kuya Aljon! Ikaw talaga, Grace. Para akong galing sa abroad kung i-welcome mo ako, ah. Hindi naman ako nag-abroad. Namiss ko lang ang gwapo kong kuya. Talaga lang, ah. Siya nga pala. Nasaan nga pala sina Mami at Daddy? Sarado naman ang clinic natin ngayon, ah. Bakit wala sila rito? Si Mami kasama sina Tita Monica sa grupo nila. Nagbibigay sila ng tulong online.
Yung online consultation ba sa mga mahihirap na nangangailangan ng medical assistance. Aba, okay yun ah. At si Daddy naman, nasa clinic ng friend niyang doktor. Nagkiklinik din siya doon. Doon kasi kikita siya ng gusto. Hindi tulad sa grupo ni na Tita Monica. Yun. Hanggang ngayon ba, ganon pa rin si Daddy? Ay, walang pagbabago, kuya. Nagtaas pa nga siya ng singil dito sa clinic natin eh. Natutuwa ako at gusto mong sumama sa grupo namin, anak. Jack na matutuwa si Monica pag sinabi ko ito. Aljon, narito ka para magbakasyon. Bakit ka sasama sa grupo ng mami mo? Hindi ka naman kikita doon. Tuwing weekend lang naman po yun, Daddy. Para makatulong din po ko sa mga kababayan natin ngayong pandemic. At saka hindi lang naman puro pera ang mahalaga. Sino nagsabi sa'yo? Lahat ngayon dito sa mundo, pinatatakbo ng salapi. At saka hindi biro ang hirap at gastos natin nung nag-aaral tayo ng medisina. Kaya dapat lang na mabawi natin yun. Pati na mga instrumentong ginagamit natin sa panggagamot. Matagal na nating nabawi yon, ano, pre? Kaya nga maginhawa na ang buhay natin ngayon. Naku. Tigilan na natin itong usapang to. Bahala kayo kung gusto ninyong mag-aksaya ng panahon sa mga walang kwentang gawain. Pero ako, hindi ako magsasayang ng panahon dyan. Nadismaya talaga ako sa mga narinig ko kay Daddy. Hindi ko akalaing ganun na siya na-impluwensyahan ng pera. Noon ko paramdam yun, Kuya Aljon. Kaya nga hindi medisina ang kinuha kong course. Kumuha talaga ako ng gusto ko. Social work. Dahil ayoko maging tulad ni Daddy. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko siya idol. Mas hanga pa nga ako kay Mommy kaysa sa kanya. Ako naman, kaya nag-medicine dahil yun talaga ang pangarap ko. Gusto ko yun para maalagaan sila ni Mami. At upang makatulong na din sa mga may sakit na nangangailangan ng tulong. Pero sa inuugali ni Daddy, nahihiya ako. Ipinagmamalaki ko pa naman siya sa mga kaklase ko. Yun pala, ganun ang ugali niya. Nakakahiya. Hindi alam ni na Grace at Aljon na narinig ko ang kanilang pag-uusap. Bakit gano'n? Bakit parang hindi ako ikinararangal ng mga anak ko? Masama ba talaga ang ginagawa ko? Hindi ba karapatan ko naman yun? At saka, para din sa kanila ang ginagawa kong pag-iimpok. Pero bakit pati si Angelina ayaw sa ginagawa ko? Ano ba ang mali ko? Oh, may tumatawag sa cellphone ko. Sino kaya ito? Oh, Dr. Pepito Gonzales. Masaya ako dahil bago ko man lang ipikit ang aking mga mata, ay nagkita ulit tayo, no, pre? Huwag ko kayong magsalita ng ganyan, Doc Pepito. Hindi pa kayo mamamatay. Wala naman akong pagsisisi kung kunin man ako ng Diyos. Dahil nagampanan ko na ang tungkulin ko dito sa mundo. Doktor, ikaw natulungan ko na pag-aral at isa kang mahusay na doktor ngayon. Ang totoo, proud na proud ako sa iyo dahil alam ko marami ka nang natulungan ngayon. Tulad ng pangarap mo, kaya ka nag-aral ng medisina noon. Doktor, huwag kang lumuha. Maganda ang wakas ko. Ang ibibilin ko lang sa iyo, pagkasanang magbabago sa iyong pagtulong, gampanan mo ng mabuting papel mo dito sa mundo upang wala kang pagsisihan kapag pinagpahinga ka na niya. Ngayon,
Mangako kayo. Opo, Dr. Pepito. Pangako po. Ano, pre? Bakit? Bakit ka umiiyak? Patay na siya, Angelina. Sino? Si Dr. Pepito Gonzales. Ang taong humagaw sa akin sa kahirapan at tumulong upang maging isa akong ganap na doktor. Parang hinintay lang niyang magkausap kami bago siya nalagutan ng hininga. Kaya pala malungkot ka. Alam mo bang pinaalala niya sa akin ang aking nakaraan kung bakit ko hinangad na maging manggagamot. Bakit nga ba? Para makatulong sa aking kapwa. Dahil ang nanay ko pumanaw nang hindi natitingnan ng doktor dahil sa aming kahirapan. At mula noon, pinangarap ko na maging manggagamot. Natupad naman yun, diba? Narahuyo ako sa pagkakamal na maraming salapi. Nakalimutan ko ang aking nakaraan, ang aking pangako. Ang akala ni Dr. Pepito, nagawa ko yun. Pinapangako pa niya ako na huwag magbabago sa aking pagtulong sa kapwa. Ano, pre? Pwede mo pa namang magawa yun. Hindi pa huli ang lahat. Tama ka, Angelina. Mula ngayon, gugugulin ko na ang mga natitira ko pang panahon dito sa mundo sa pagtupad ng aking pangako at ng aking sinumpaang tungkulin. Mahirap kapag ang isang tao ay nalasing sa tagumpay. Marami ang nalilimutan. Salamat na lamang, may nagpagunita pa ng lahat sa akin. Sana'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Onofre. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay.